Magandang gabi sa inyong lahat. Muli tayong mag-aaral sa salita ng Diyos. Tayo po ay nasa 1 Corinthians chapter 12 verses 12 hanggang 31. So tayo po ay manalangin. Ama namin, kami po ay nagpupuri sa inyo. Papasalamat at binigyan nyo kami ng oras na ito para muli kaming magbulay-bulay sa inyong salita. Patuloy ang aming paghingi ng tawad at paglilinis sa anumang mga nagawa namin sa buong magdamag, sa isip, salita at sa gawa. Nang sa ganoon, ang salita mo ang siyang maibabaw sa amin pong mga kaisipan at mabigyan kami ng kaliwanagan sa aming aralin at mabigay ang karampatang papuri at pagsamba sa iyong pangalan. Ang aming dalangin kay Hesus Kristo, aming Diyos. Amen. So 1 Corinthians chapter 12 verses 12 to 31. Just as a body, though one, has many parts, but all its many parts form one body. So it is with Christ, for we were all baptized by one Spirit, so as to form one body, whether Jews or Gentiles, slave or free, and we were all given the one Spirit to drink. Even so, the body is not made up of one part, but of many. Now if the foot should say, because I am not a hand, I do not belong to the body, it would not for that reason stop being part of the body. And if the ear should say, because I am not an eye, I do not belong to the body, it would not for that reason stop being part of the body. If the whole body were an eye, where would the sense of hearing be? If the whole body were an ear, where would the sense of smell be? But in fact, God has placed the parts in the body, every one of them, just as He wanted them to be. If they were all one part, where would the body be? As it is, there are many parts, but one body. The eye cannot say to the hand, I don't need you. And the head cannot say to the feet, I don't need you. On the contrary, those parts of the body that seem to be weaker are indispensable. And the parts that we think are less honorable, we treat with special honor. And the parts that are unpresentable are treated with special modesty. Well, our presentable parts need no special treatment, but God has put the body together, giving greater honor to the parts that lacked it, so that there should be no division in the body, but that its parts should have equal concern for each other. If one part suffers, every part suffers with it. If one part is honored, every part rejoices with it. Now you are the body of Christ, and each one of you is a part of it. And God has placed in the church, first of all, apostles, second, prophets, third, teachers, then miracles, then gifts of healing, of helping, of guidance, and of different kinds of tongues. Are all apostles? Are all prophets? Are all teachers? Do all work miracles? Do all have gifts of healing? Do all speak in tongues? Do all interpret? Now eagerly desire the greater gifts. Yan. So dito,
katatapos lang banggitin ni Apostol Pablo ang patungkol nga sa mga spiritual gifts sa unang mga talata sa Kabanata 12. At dito naman, sa ating aralin ngayong gabi ay makikita natin na ang emphasis ay sa katawan. Ito ang ibig sabihin, yung katawan ni Kristo, ang kanyang iglesia, tayo. Okay. So, gaya ng isang katawan, though isa yung katawan na yan, pero may iba't ibang mga parte. Okay, mayroong ulo, may mata, may ilong, tenga, yan. May bibig, at may kamay, may paa, lahat na andyan. At ganun din sa iglesia ng ating Panginoon, sa katawan ni Kristo. So yan ang tinutukoy dyan. So ating kailangan na balikan yung mga pangyayari sa Korinto. At yung sa ating inaral nung una ay di ba nagkaroon sila ng factionalism, nagkaroon ng mga grupo-grupo, nagkaroon ng mga hidwaan, mga kanya-kanyang mga kampo, pati sa Lord's Supper, mga mayayaman na grupo-grupo, tapos yung mahihirap na grupo-grupo. Kaya makita natin ngayon, sinasabi ni Apostol Pablo dito, sabi, tayo ay iisa, parte ng katawan ni Kristo bilang isang iglesia. Okay. Dahil sabi nga, tayo ay nabautismo sa isang spirito para maging isang katawan. Kahit pa ikaw ay isang Hudyo o isang Hentil, kung ikaw man ay isang alipin o isang malaya or napalaya, sabi nga, lahat tayo ay nabigyan ng isang spirito. At yan ay ang banal na spirito na kung saan pinagkakaisa niya ang katawan ni Kristo. Kaya sabi nga, isang katawan pero marami tayong mga parte. At yung mga maraming parte ng katawan na yan ay merong mga kanya-kanyang gagampanan. We have roles to play in the church. Okay? We're all regenerated by the Holy Spirit. We are united in Christ as one body. Sabi nga, wala nang kumbaga kasarian kung ikaw ay Hudyo o Hentil. Ibig sabihin ng Hudyo, hindi nila pwedeng itaas ang sarili nila kaysa sa mga Hentil. At ganun din naman doon sa mga ethnic or cultural distinction. Kung ikaw ay isang slave o isang free, wala na po yan. At wala na rin social distinction. Okay? Wala na rin yan kung ikaw ay mayaman, mahirap, kung ikaw ay professional o ikaw ay isang hindi nakapag-aral, hindi ka nakapagtapos, or hindi ka maayos ang katatayuan mo sa estado ng lipunan. Wala na yan, sapagkat sa mata ng Diyos ay pantay-pantay tayong lahat. Though, meron tayong mga kanya-kanyang gagampanan. Okay? So, dyan, sa umpisa ng verse 14 pa lang hanggang sa verse 20, ang ina-address dito ay patungkol doon sa nabigyan ng mga regalo na sa tingin nila ay napaka mababa ang antas or inferior or hindi importante. At kanilang inihahambing doon sa mga spectacular gifts na sinasabi, gaya ng speaking in tongues. Okay? Dahil nga sabi ko sa inyo, ang mga taga-Corinthian Church,
Dahil nga dala na rin nila sa kanilang dating buhay, nung sila mga pagano pa lang, ay mas nakita nila na yung mga nag-speaking tongues, yun ang medyo naglo-glorify. At yung mga wala at walang gifts nito ay nakakaramdam ng inferiority. Ayan. So, sabi nga sa Romans 12, 4 to 8, yung katawan, sabi nga, iisa lang yan, pero sabi nga, very diverse yung mga paggamit sa mga parte ng katawan na yan. Kaya tayo, sabi nga, kung ikaw man ay isang professional, ikaw man ay hindi, meron tayong kanya-kanyang pwedeng iambag para sa ikatataguyod ng iglesia. Hindi pwedeng sabihin ng mga mayayaman o ng mga professional na sila lang ang pwedeng gamitin ng Diyos. Okay? Paano na kung may ayusin sa iglesia at kailangan ng karpentero at sasabihin ng professional, ay naku, hindi ko kaya magkarpentero. Paano maayos yung iglesia? Yung pananambahan. So, kailangan natin ang bawat isa. Kaya the church or the body of Christ is diverse in terms of yung mga regalo ng Diyos na ibinigay, yung gifts na binigay ng Holy Spirit. At lahat ng yan ay makakatulong para sa pagkakaisa at para sa mga layunin ng Diyos para sa kanyang iglesia. Kasi gusto nga niya maging ilaw ang iglesia niya sa isang madilim na mundo na kinagagalawan ng marami. Kaya't hindi dapat mag-away-away, magbangayan ang mga nasa loob ng iglesia bagkus ay magkatulong-tulong. Kaya't binigyan dito ni Apostle Paul ng sample na kung ikaw ba ay isang paa, sabi nga, dahil hindi ka kamay, hindi ka kabilang ba sa katawan. Okay? Ganon din, kung ikaw ay isang mata, okay? Dahil hindi ka tenga, dahil ikaw ay isang tenga at hindi ka mata, hindi ka na kabilang sa katawan. So, hindi po ganon. Dahil sabi nga kung ang buong katawan natin ay puro mata, isipin nyo na lang, puro mata. Ang di ba't nakakatakot? Puro mata yung buong katawan. Kahit saan, nandun ang mata sa buong katawan natin. Diba? Saan yung pandinig? Paano tayo makakarinig kung puro tayong mata? Napakaganda ng analogy o illustration na binigay ni Apostle Paul. Napakasimple and yet very penetrating. Kumbaga talagang madaling matanggap at masabing, oo nga, ano? Yun, mapapasabi ka ng oo nga, ano? So, mula dyan, sabi nga, hindi pwede na dito naman sa verse 21 hanggang 26. Hindi naman pwedeng sabihin ng mga gifts na mga spectacular, gaya na speaking in tongues na, well, dahil ako'y nag-speak in tongues, hindi ko na kailangan ang ibang mga kapatiran. Paano yung mag-i-interpret? Ikaw nag-speak in tongues, hindi ka naman maintindihan kung wala mag-i-interpret. So, kailangan mo rin yung mag-i-interpret. Diba? So, sabi nga ni Apostle Paul, kung nag-speak in tongues ka at ikaw lang makakaintindi, di tumahimik ka na lang. Sabi nga, manalangin ka na lang ng tahimik sa Diyos. So, hindi pa pwedeng sabihin ng isa na, ay, hindi kita kailangan. Okay? So, hindi ibig sabihin na yung mga mahihina o mga feeling inferior, masasabi nating dispensable sila. Pwedeng itsapwera na lang natin. Okay? At yung mga
makikita nating honorable, mga nakikita, gaya ng mga pagpo-prophesy o yung pag-speak in tongues, yan ang bibigyan natin ng special honor. Bagkus, kabaligtaran. Sabi nga, yung mga sa tingin natin ay very weak. Okay? Yung less honorable, yan ang ating ngayon bibigyan ng special honor. Okay? So, nakita nyo kung paano nakuha rin ni Apostle Paul sa mismong mga katuruan ng ating Panginoon. Sabi nga ng ating Panginoon, if you want to be on top, then be a servant. Mga ganyan. So, the way of God ay kakaiba or taliwas sa way ng mundo. Okay? Gaya ng makikita natin na ang mundo, makita natin, magtatapatan yan para lang makuha mo yung position mo at sisip-sip ka sa opisina para nang sa ganun ay kayo ma-promote at later on maging manager ka. Pero dito kakaiba sa iglesia. Bumababa tayo. Kung ikay nasa estado na mataas, kailangan mong bumaba. Yung mga mayayaman ay kailangan tingnan nila ang sarili nila na mga naninilbihan at yung mga mahihirap ay matingnan nila yung kanilang kumbaga kaginhawaan dahil sila nga ay kabilang na sa katawan ni Kristo. Kaya't sabi nga, hindi dapat magkaroon ng division. Hindi dapat magkaroon ng hidwaan. Sabi nga, kapag ang isang parte ay nagsuffer, lahat ng parte ng katawan na yan ay magsasuffer. Okay. Pag ating titingnan po yung mga example sa Bible, guys, sa Acts chapter 12, 1-5, nung malaman nila na si James ay pinugutan na ng ulo, isa sa mga apostoles, ay sila ay nagkaroon ng malungkot na pakiramdam. Nung nakulong si Peter at si John, for example, ay ganun din yung mga disipulo. They felt na yung mga ibang parte ng katawan ay hindi nila kasama. Kaya naramdam nila yung hinagpis o yung hirap na pinagdadaanan ni Apostle Peter at ni John. Kaya sabi nga, you are one body in Christ. At dahil dito, sabi nga, ang ginawa ng Diyos ay inilagay niya sa loob ng iglesia. Una ay mga apostoles, pangalawa ay mga propeta, merong gifts of healing, of helping, of guidance, and of different kinds of tongues. So, nung panahon, nung early church, tinawag muna ng ating Panginoon ay ang mga apostoles. Sa lumang tipan, meron ng mga propeta, pero hanggang sa bagong tipan ay meron pa rin tayo nakikita ang mga tinawag na mga propeta, gaya ni Agabus. Pero sabi nga, makikita natin na itong mga roles na to or mga position sa loob ng iglesia ay ginagamit para sa edifikasyon ng buong iglesia. So makikita natin una on the list, sabi ay mga apostles. Okay. Then prophets, and then teachers, at then sumunod na yung mga gifts of miracles, gifts of healing, of helping, of guidance, and of different kinds of tongues. So here, makikita natin na iba't iba, okay, yung mga position na ito. Kaya nga sabi ko, very diverse.
So, dito makita natin yung tatlo na gifts na makikita rin natin sa Ephesians 4 verse 11. Tapos makita natin yung 5 of the spiritual gifts na nalista nung ating inaral noong nakaraan sa verses 8 to 10 nitong 1 Corinthians chapter 12 na binigay din ng Holy Spirit ang mga yan. So, alam naman natin na ang mga apostles at mga propeta, they form part of the foundation of the church. Sa lumang tipan, tinawag ang mga propeta. And then later on sa bagong tipan, tumawag ang ating Panginoon ng 12 na kanyang magiging katuwang na siyang hahayo, silang babahagi ng magandang balita ng kaligtasan. Na lahat ng mga itinuro ng ating Panginoon mula sa kanyang sa kanyang mismong buhay at ang kanyang kamatayan at ang kanyang muling pagkabuhay ay maipapamahagi ito ng mga apostoles at ng mga disipulo na later on sila rin ang magdadala nito sa iba't ibang kalupaan. At ngayon nakarating nga sa ating kalugaran sa pamamagitan ng mga missionaries at ngayon tayo ay kabilang na rin sa tinatawag na katawan ni Kristo o yung iglesia. So, sabi nga, itong mga gifts na ito ay hindi natin pwedeng sabihin na gusto ko yun dahil hindi tayo pwedeng mamili dahil ang Diyos ang siyang naglalagay nito. Kaya nga sa mga apostoles, meron tinawag na mga apostoles. Ngayon, may mga nag-self-proclaim na sila yung mga apostles, hindi po totoo yan. Sa panahon natin ngayon, nagpo-proclaim na sila ay mga propeta, ay wala na rin po yan. Bakit po? Na kumpleto na po yung canon of scriptures. Buo na po eh. At the same time, tapos na po yung Book of Acts na naipakita na yung ebidensya na ang ipinangangaral na magandang balita ay totoo sapagkat sa panahon na yon ay nasundan ng mga gifts of healing, gifts of miracles, and speaking in tongues, and interpretation, and so forth and so on. Now, hindi ko sinasabing lahat ng yan ay tapos na, nawala na. Hindi po. Bagkus, hindi na po yan yung norm. Sa panahon natin ngayon, wala tayong kumbaga malaking evidence na magpapatunay na ito pa rin yung nagiging kalakaran sa loob ng iglesia. Though, some may contest like yung mga Pentecostal, yung mga charismatic, but the problem is, minsan, dun nga nagsisimula yung pagsulpot ng mga maling katuruan sapagkat hindi na po tamang pag-interpret sa salita kundi yung mga gifts ang kanilang itinataas na at hindi na mismo ang salita ng Diyos. Kaya kailangan mag-iingat po tayo. Sinabi ko nga nung mga nakaraan na malaya pa rin ang banal na spiritong kumilos kung gusto niyang pagalingin ang isang tao, pagagalingin niya, pero kung meron pa nagsasabi na meron siyang gift of healing, I believe wala na po yan sa panahon ngayon. Kung gusto ng Diyos mag-heal, siya ang kayang manggamot, hindi na po yung mga tao. Okay? Yan ay I believe nangyari noong kapanahunan ng mga apostoles sa Book of Acts. Pero sabi nga, pwede tayong manalangin para pagalingin ng Diyos. So ang Diyos pa rin ang siyang magpapagaling. Pero tayo, gagamitin na lang ng Diyos sa intercession. Okay? So yan po. So dito makikita natin na
Maraming klase ng mga gifts ang masasabi natin na sa panahon natin ngayon ay pwede natin magamit. For example, yung ministry to the poor, yan, ministry to the needy, ministry to the sick. Yung mga yan, yung pagbibisit, yung mga gifts of administration sa isang iglesia, yung pagpaplano, paano gagawin ng isang evangelism activity, for example, o yung immerse sa mission field, o yung paglikom ng pera para matustusan yung mga missionary. So yung mga yan ay meron hanggang sa ating panahon. Okay? Pero yung mga gifts of tongues, interpretation of tongues ay hindi ko masabing nandyan pa sa loob ng iglesia sapagkat buo na ang scripture, ang salita ng Diyos. So hindi na natin kailangan na meron pang nag-speak in tongues para lang maintindihan natin ang salita ng Diyos. Okay. Mas maganda na mismong naiintindihan na natin sapagkat na-i-translate na sa lingwahe natin, for example, o sa lingwahe ng ibang mga nasyon o ng mga tribo o ng mga tongues ng mga ibang mga lahi. Kaya't may kanya-kanya ng way para maintindihan ng tao ang salita ng Diyos sa kanilang sariling lingwahe. Hindi kagaya noon ay ang pinaka-lingwahe nila ay ang Greek. Kaya't makikita natin pagka ikaw isang Arab o galing ka sa ibang lugar, gaya na nangyari sa Acts chapter 2, talagang speaking in tongues yun. They were speaking in other tongues, ibig sabihin other languages or dialects. Yun po yun. Naririnig naman nung mga taong yaon sa iba't ibang bansa sa sarili nilang lingwahe yung sinasabi ni Apostol Pablo. So si Apostol Pablo nagsasalita siya sa salitang kung ano man yung lingwaheng ginagamit nila, kung Greek ba o Aramaic, o naririnig ngayon ng mga Arabo sa sarili nilang lingwahe, mga Arabo. Pero ngayon, sabi nga, dahil nga meron tayong dictionary, meron na tayong internet, madali nang isalin, at ang Bible ay nasalin na sa iba't ibang mga lingwahe, hindi na po mahirap para sa atin intindihin ang salita ng Diyos. So, I believe that's also one reason bakit itong mga speaking in tongues nito ay nag-cease na, and even the interpretation. But the Holy Spirit is still able to work if He chooses. So hindi natin pwedeng itali ang Holy Spirit. Kung sa ibang bansa nandun yung persecution at kailangan ipamalas ng Diyos ang kanyang kapangyarihan sa mga taong hindi pa mananampalataya, at dahil meron siyang gustong gawin, maaaring gusto niya iligtas ang mga taong ito, ay kaya niyang gawin. Okay? So hindi natin inaalis yun, but it is no longer the norm. Okay? At dito sabi nga ni Apostol Pablo, are all apostles, are all prophets, are all teachers, do all work miracles, do all have gifts of healing, do all speaking tongues, do all interpret? So sinasabi niya na hindi lahat. So may kanya-kanya tayong mga gagampanan. Pero at the same time, sabi nga, ito, I will eagerly, sabi ni Apostle Paul, now eagerly desire the greater gifts. At yan,
yung greater gifts na yan, ating maaaral yan sa mga susunod na aralin, lalo na sa chapter 14. Doon natin makikita ang mga yan. Okay? Kaya sa susunod na ating aralin, and yet, sabi niya dyan, I will show you the most excellent way. So, pinutol ko lang dito sapagkat itong and yet I will show you the most excellent way, parte yan ng susunod na aralin natin. Okay? So, dito po tayo magtatapos. Magandang gabi po sa inyong lahat.